This video is going to be another stock chart analysis video, and here are the stocks na i-review ko for today's stock chart analysis. Kung meron kayong mga stocks na gustong mapag-usapan na wala dito sa mga i-review for today, you can just comment down below and I'll review those stocks sa mga succeeding stock chart analysis videos. So punta na tayo sa PSEI. So for the PSEI, not that much difference compared sa last stock chart analysis video, and if you were able to watch yung recent midday market update ko for Friday, yung PSEI actually pababa nun eh. And kung makikita nyo dito, yung low ng candle is 6266. So, may selling siya. And ang nangyari, nabawi niya yung selling, no? And nag-close siya near the highs of the day. So, yung high kasi is 6321 and nag-close siya sa 6315. Pero kung titingnan natin, napipigilan talaga ng mga MAs yung pagtaas niya. So, nung Thursday, MA50 along with the MA20. Tapos nitong Friday, yung MA100. And ayun nga, yung upper part ng trend line. Siguro yung medyo optimistic lang sa nangyari ngayong trading week. Whenever the volume is above average, nagiging maganda yung itsura ng candle, no? So, ibig sabihin for the past 4 trading days, nagkakaroon ng buying pressure sa PSEI. Although andun pa rin yung ating bearish bias na susundin niya yung downward channel para i-revisit yung support na 6223. Kung magpapatuloy yung ganitong type ng buying pressure, then para sa akin mas nag-i-increase yung chance na makalabas na siya dito sa upper part ng trend line. Pero ayun nga, ang gusto kong mangyari, kahit mag-consolidate lang muna siya dito, no, sa labas ng trend line, tapos saka na siya mag-breakout para may buwelo before siya mag-breakout above all the MAs. Or kahit hindi siya mag-breakout, no, basta mag-consolidate lang siya outside of the trend line para hindi na masunod yung downward channel move niya towards the 6223 support. So, tingnan natin this coming trading week. So, punta tayo sa unang stock na i-review, PXP. So, PXP, matagal-tagal ko na simula nung napag-usapan tong stock na to. I think once ko lang siguro napag-usapan to. Or baka hindi ko pa nga to napapag-usapan. So, no visible drawings or baka nag-reset lang din. Kagaya sa mga ibang stocks. So, simula ng April, yung PXP was doing a very large consolidation. So, ito yung range na yon. And may nakikita akong double bottom support simula ng April 16, no? So, yung low yun ng 2.10. So, ito siya. And recently, so 2 to 3 trading days ago, nagkaroon siya ng breakdown, no? So, August 13 yan, na-confirm yung breakdown. And also, there is a significant swing low dito near 2.06. So, ito yung previous support niya, no? And mukhang yun na yung nag-act as resistance. So, tanggalin natin tong arrows na to and tatanggalin ko na rin yung range. So, ang low nitong range na to is 2.10, no? So, lalagyan ko ng line dyan. And, i-consider ko na yung 2.06 tsaka 2.10 as the main resistance for this stock. So, yan na yung ating R1. So, ngayon, mukhang nagkakaroon siya ng support around 1.99. So, most probably, it's because of the psych support sa 2, no? So, may confluence ng support around 2 and 1.99. So, ito yung ating S1. So, pag nag-breakdown pa dito, tingnan nga natin kung ano yung possible na support pa niya. So, maglalagay lang muna ako ng line sa 2, tapos check natin yung chart towards the left. So, merong price interaction around this area. So, ayun nga, no, mukhang kaya pala siya nagkakaroon ng support din aside sa psych support. Meron tayong previous swing low sa 2.01. Tapos, meron tayong previous high na 2.05. So, that's why. So, kung magbe-breakdown pa siya sa 2, yung next na possible support medyo malalim, no, 1.60. Kasi andun yung swing low. So, ito siya. And even possibly yung 1.70 kasi meron tayong low din dito. So, ito siya, yung may green arrows, no? So, balik tayo sa present chart. So, 170, 160. So, yung 170, yan na yung consider natin as S2. Tapos, yung 160, yung ating S3. So, ayan yung pwedeng maging support ng PXP kung bababa pa siya, no? And, R1 is around 2.06 to 2.10. So, nakakita ako ng very small consolidation around this area. So, 2.25. So, it's a possibility na ito yung ating R2. And yung kanyang recent swing high dito sa 240, yung R3. So, thoughts on PXP. Dito sa naging yung selling, no? Yung past 3 trading days or 4 trading days, ang laki ng volume. So, most likely, hindi lang basta benta yung nangyari, no? May volume siya. And the reason for that is possibly because maraming sumalo. Sabi ko nga, since April siya nagko-consolidation, tingnan nyo, ang daming malalaking volume during June and July. So, it's a possibility na the reason why pumasok yung mga traders dito, wala na.
So, sabay silang nagkaroon ng mga cut loss, no? Kasi wala pa naman kumikita sa stock na to since ang layo na, no, nung mga below 2 na price area nakuha. So, lahat sila bulk ng buyers nasa taas pa. So, most likely cut loss yung nangyari. So, that's why medyo malaki yung volume. So, yung PXP, kahit naman noon pa, no, yung stock na to, very sentiment driven kasi nga related siya sa oil exploration. So, ang problema lang, walang kasiguraduhan, no, yung pagdating sa West Philippine Sea. So, every time nagkakaroon ng good news doon, na-hype yung stock, tapos magkakaroon ng balita na pumupunta na naman doon yung mga Chinese vessels, nagkakaroon ng mga altercation, nagkakaroon ng mga pag-uusap, nagkakaroon ng mga cabinet meetings, etc. So, nawawala yung sentiment kasi nakikita nilang nagiging negative or hindi matutuloy yung mga projects or mga oil exploration or kung ano-ano pa. So, recently, ganun din yung naging hype nito eh. So, basically, yung approach sa stock na to, speculative talaga in nature kasi umaasa ka na pag pumasok ka dito, magkakaroon ng magandang sentiment. So, sa mga ganitong stock, mahirap sundan yung technicals niya, no? Yung mga structure support, structure resistances. Kasi madalas hindi niya nire-respect kasi nga sentiment-driven talaga yung stock. So, hindi ko sinasabing walang kwenta na pag-aralan mo yung technicals ng stock. It's just that kahit meron ka dyang mga nakaset na magagandang support, isang negative news lang, no, gawa ng kung anong rumors or kung anong negative hype dyan, kung anong negative catalyst, talagang magkakaroon ng bentahan tapos iiwasan ng karamihan ng mga traders. And inversely, kapag nagkakaroon siya ng mga resistance kahit pa magkakalapit, sobrang lakas ng hype tapos sobrang lakas ng news. So, tumataas talaga siya. So, kung titingnan nyo dito sa past movements niya, no, in a span of 2 days from lows of around 2.18, nag-increase yung price ng 52%. So, ganun din previously. May mga times pa na sobrang taas. So, galing sa lows na to, tumataas siya ng 100%. So, ayun talaga yung nagagawa ng sentiment, no? Kasi nga, pag may mga na-hype, syempre, lahat yan nag-aagawan sa shares. Micro cap or small cap stock lang tong PXP. So, kahit hindi sobrang taas ng trading value, no, kapag nagkakaroon ng hype, marami talagang buyers na pumapasok. Pero ayun lang, double-edged sword kasi kung hindi ka makakapag-monitor tapos malakas yung allocation mo, no, any second, any minute, pwede magkaroon ng selling. So, maipit ka sa taas. And sobrang dami ng nabiktima ng stock na to, no, dahil syempre, ayun nga, gaya ng sabi ko kanina, walang kasiguraduhan pagdating dun sa West Philippine Sea explorations. So, every time nagkakaroon ng development, parang napipigilan ng China, napipigilan ng mga ibang countries. So, that's why walang development na nangyayari. So, for PXP lang, ang dapat niyang gawin, bumalik ulit siya sa R2 and R3 levels, no? Para hindi magpatuloy itong selling. Kasi it's a possibility na sa dinami-dami ng sumalo dito, pwedeng hindi pa tapos yung selling, no? Hindi pa tapos yung cut loss. Kasi kung may mga nakasaluman nito around 2.17, down pa lang sila ng nearly 8% eh. So, usually, sa mga breakdowns, pag nag more than 10%, saka pa na aggravate yung selling pressure kasi na-hit yung cut loss ng mga karamihan. And sa 10%, usually nagkakaroon ng mas grabe na selling since nagkakaroon siya ng domino effect na lahat na nagkakaroon ng bentahan. So, if you're a beginner trader or a newbie, you can't monitor stocks ng maayos, no, I suggest you avoid itong PXP until it creates a very good uptrend or magpakita siya ng confirmation na maganda talaga yung play and maganda talaga yung trend niya. Kasi sa mga ganitong galaw, pag nagkakaroon siya ng spike, nabebentahan lang din agad yan kung walang confirmation. So, next up, DMC. So, sa DMC, last time I covered this, it was around August 3, no? So, yung last candle na meron siya is itong August 1 na candle. So, na-plot natin doon na yung S2 niya is this candle nung May 20, which is 10.12, and nag-support yun, no, nung August 4, so last trading week, and nag-close yung stock ng 10.16. And then the following day, August 5, nag-support naman siya sa S3, which is yung 10. So ayan, saktong-sakto, no. So clearly nasusunod yung in-anticipate natin na mga support areas. So nag-support yung S2 and nag-support yung S3. So nakikita nyo naman after August 6, hindi na siya nagko-close below ng 10.12. So, ibig sabihin, yung S2, i-consider ko na to as S1. Tapos, itong S3, gagawin ko na tong S2 support. And itong S1, since previous support siya, tapos nag-breakdown sa prices na yan, and mukhang hindi pa rin nakaka-breakout na confirmed at magandang follow-through yung stock dito. So, i-consider ko na to as R1. So, syempre, yung R1, ito na yung gagawin nating R2. Tapos, yung R2, yung gagawin nating R3. So, from the lows ng support sa S2 natin ngayon,
yung DMC nag-increase ng around 3%. So, mukhang nagkakaroon siya ng consolidation. So, between S2 and R1. So, meron tayong panibagong range, no? So, dito gumagalaw yung DMC. And currently, napipigilan ng MA20 yung galaw ng stock, no? So, I'd consider this as resisting din. So, ito yung current range niya. So, for DMC, kung hindi palalakas yung buying pressure nito, then I see it just consolidating between this space. Or, magre-revisit ulit siya sa S1 and S2 pag nagkaroon ng selling. From the previous review nga, yung ex-date pa nito sa dividends usually ina-announce ng October, no? So, 4% to last year. So, pwede nating expect din siguro na 4% din this coming October kung magbigay man talaga sila ng dividends. So, kung somewhere around this price yung DMC, so sabihin natin na around 10.30. Kung magdadrop siya ng 4%, so ayun nga no, magbe-breakdown siya sa S2. So, hindi magandang itsura yun kasi pag hindi pumasok yung buying pressure, then mataas yung chance na bababa pa further yung stock. Pero October pa naman yun. So, around 3rd week October pa usually yung dividends. So, ito pa yung pwede niyang space na pwedeng galawan and kung magkaroon ng magandang consolidation dito tapos mag-breakout, kung aabot lang siya ng at least R2, then pag nag-drop dyan, so at least pag nag-drop siya ng 4%, pwedeng above na siya ng previous range magkaroon ng support, no? Kasi eventually yung R1 magiging support 1 ulit yan pag nakalagpas siya at na-test niya yung R2. So, yun dapat yung gawin ng DMC, no, for this coming month of September and October. At least reach itong R2. Kasi kung dito lang siya maglalaro sa space na to, then, pag nag-drop ng 4%, breakdown yung possibility. So, next up, JGS. So, sa JGS, previously napag-usapan ko na rin to and meron ditong mga drawings. So, yung itsura ng JGS, no, is meron siyang triangle and you can either consider this as somewhat of a ascending triangle or rising wedge, no? And na-mention ko last time na JGS will only move sa space in between nitong ginagawa niyang pattern. Tapos, meron siyang option either to break out or breakdown. And nasabi ko na kung hindi siya magbe-breakout, most likely ang mangyayari sa price niya is magda-drop, no? And sa mga patterns nga na ganito, there's a possibility always kung malakas yung selling pressure na i-revisit niya, no, yung point A ng bottom part ng trend line na pattern na yon, and in this case 1750 yon. So pwede niya sanang maabot tong 750 kung hindi siya nag-breakout eh. So anong nangyari, nagkaroon siya ng breakout noong August 11 and sabay pa sa earnings na maganda ng stock. So nagkaroon siya ng 115% net income jump compared sa second quarter 2024. So tumaas yung stock at nag-breakout siya dun sa trend line niya sa upper part, no. So pwede na natin lagyan ng mga key levels yung JGS. So the swing high sa current niya is 25.80. So, of course, yan yung gagawin nating R1. And the next resistance after that, so very obvious naman, meron tayong double top dito. So, around 28.60 na area, no? So, of course, ito yung gagawin nating R2. So, kung magpapatuloy pa yung buying pressure sa JGS, it's a possibility na tumaas pa siya towards R2. So, may halos 10% upside pa siya. So, pwede na nating tanggalin itong pattern and we can use this as our new range for JGS. Looks like it's creating a box, no? So, sa support, it's a possibility na ang maging support 1 nito is yung low ng range, which is 23.70. So, lalagyan natin yan dito ng S1. And itong upper part ng range na to. So, may gap siya eh. So, the high is 23.50. So, i-consider ko na lang din to as S1. So, for S2, ito kasi yung previous range niya. So, aside sa ginagawa niyang chart pattern, meron siyang malaking consolidation dito, no? So, gagawin natin tong S2. And itong 21.65 to 21.91. So, key areas yan kasi may double top resistance dito. So, of course, I'll consider this now as S3. So, yung mga areas na yan, no? So, ito na yung ating S3. So, ibig sabihin for JGS, mataas yung chance na consolidation lang muna. Kapag pumasok yung malakas na buying pressure, saka lang siya magbe-breakout ng R1. And, kung lumakas yung selling pressure at hindi siya mag-consolidate at mag-create ng new base, then, it could either revisit S2 na may confluence sa MA20 or i-revisit niya yung S3 and possibly magkaroon ng confluence doon sa MA50, no?
kasi mukhang inahabol na ng MA50 yung around 21.80 na price area. So dapat gawin ng JGS, mag-create ng new base para hindi mag-fake out pag nag-breakout siya sa R1. So next stock, URC. So sister company ng JGS, no, or subsidiary niya. So ipinag-uusapan natin sa JGS, dito nag-materialize sa URC. So halos same kasi sila ng galaw eh. Sabi ko nga, subsidiary ng JGS yung URC, and dito siya gumagalaw sa space na to, no, nung last time na napag-usapan ko to. And actually na-trade ko tong stock na to, and nabenta ko siya somewhere around second week of July. So na-cover ko to sa previous 24K to 1M videos, no. So buti na lang nakapagbenta ako around this area. So kung hindi, nag-negative 13% pa yung position. So dito nag-materialize yung breakdown sa pattern, no. So sabi ko nga, pag nagbe-breakdown sa ganitong pattern, sa rising wedge or somewhat of a ascending triangle, ang pwede niyang i-revisit na price is yung bottom part ng trend line niya. So in this case, ang bottom part ng trend line, yung point A, is itong around sa 81.20 na price area, no, yung malapit dyan. So dyan nga pumunta yung URC. So ibig sabihin, kung tatanggalin na natin tong mga patterns na to, then kitang-kita natin na ito yung current support ng URC, yung mga levels niya na yan, no. So ibig sabihin, yung S1 ito is actually a range. So yung low around 80.25 up to 82.05. So yan yung S1 niya, no. So next na support nito, so meron tayo ditong previous resistance sa 77.15. So of course, pwede natin itong consider as S2 kasi nag-roll reversal na yan eh. And yung next na possible support, so 68.40 could be a minor support, pero ang nakikita kong mas magandang support niya around this area is itong 65.30 kasi dyan tayo nagkaroon ng double bottom support eh. So ito siya. So sa resistance naman, since meron tayong resistance sa 93.50 before pero na-overcome niya na yan, so tatanggalin ko na to. And mukhang nagkaroon dito ng double bottom na support sa around 87 to 86.60 na price area. I'll consider this as R1. So yung 86.50 to 87.23. And yung peak na price ng URC is around 99.40. So, yan yung gagawin kong R2. Tapos, yung 104.88 na resistance, yan na yung gagawin kong R3. So, ibig sabihin, from 99.46 to 104.84, no, pwedeng mag-act as resistance kasi somehow malapit yung mga prices nila. And may bulk din ng buyers dito before. So, it's a possibility na mag-cause ng selling pressure pag nag-break even yung mga tao dito. So, ngayon, sa URC, at these prices, meron pa siyang around 5% na upside para mag-resist dito sa area na to, no? And sa ngayon, mahina talaga yung galaw ng stock kasi nag-breakdown siya sa key support levels tapos below pa siya ng MA100. And meron siyang dividends which is around September 4 and nasa 2.44%. So kung hindi pa siya makakalayo sa S1, kung halimbawa andito lang siya sa prices ng 82.75 tapos magdadrop siya ng 2.44%, then most likely i-revisit niya lang yung bottom part ng S1 natin, no? And kapag nag-below pa siya sa S1 tapos nagkaroon ng dividends, then most likely S2 yung habulin niyang range. Pero yung nakikita kong mas importanteng pattern na ginagawa ng URC is another head and shoulders pattern. So ito yung napag-usapan natin sa mga previous stock chart analysis videos, no? So ito yung left shoulder, tapos ito yung kanyang peak ng head. So, ibig sabihin, pag yung URC naabot yung prices ng around 95, no? Tapos, bumaba pa siya, ibig sabihin, kino-complete niya yung galaw ng head and shoulders. So, hindi pala maganda na hindi to makalagpas ng 95, no, in the coming weeks. So, para ma-negate niya kasi yung head and shoulders na pattern, kailangan mag-above 99 na siya. So, para hindi ma-complete, no, yung right shoulder. So, gaya ng sabi ko sa previous stock chart analysis videos, yung ina-anticipate natin na price na pwedeng puntahan ng isang stock na nasa head and shoulders is for you to look at the peak of the head, tapos ipa-plot mo hanggang sa neckline yung drop. So, somewhere around this area. And idadrag mo lang yung percentage na yon towards the part of the neckline. Kung saan mangyayari yung breakdown, yung neckline natin S1. So pag plinat ko yan dyan, and lalagyan natin ng horizontal line dito sa bottom part nung drinag natin, makikita natin na merong ideal support area dito, no? So 61.55. Kasi dyan siya nagkaroon ng swing low. Tapos malapit siya dito sa 57.80 na 52-week low niya. So it's a possibility na kapag sobrang lakas talaga ng selling pressure na mangyari sa URC, so pwede niyang i-revisit, no, yung levels na to kapag
hindi niya na-negate yung head and shoulders na pattern. So, yun yung dapat abangan sa URC kung kaya niyang lagpasan yung 99.46 to 99.50 na area soon. Kasi baka mag-materialize yung head and shoulders na pattern. And hindi rin ibig sabihin na gawin niya yung head and shoulders somewhere dito. Kasi pag hindi natuloy naman yung breakdown, pag nag-head and shoulder siya, tapos dito sa levels na to, tumaas pa yung stock, then ganun pa rin, negated pa rin. So, yung sa head and shoulders naman, ang laging inaabangan dyan is yung breakdown sa neckline niya, no? So, pag hindi naman nangyari yung breakdown sa neckline, ibig sabihin pwedeng negated yung head and shoulders pattern. Pero ang pinakamaganda talagang basis niyan is pag nalagpasan niya yung peak ng head. And magiging slightly optimistic ka lang kapag nalagpasan niya yung supposed peak ng right shoulder. So, pag nalagpasan niya yung 94-95 price area, so, medyo magiging bullish ng onte, pero syempre hindi sobrang bullish kasi ang objective nga, malagpasan niya yung peak ng head, which is itong 99.46. So, ayun dapat yung gawin ng URC. So, next up, FNI. So, sa FNI, kitang-kita yung mga swing highs niya dito, no? So, ibig sabihin, nabebentahan kapag nagkakaroon ng price increase. So, 4 times na yan nangyari. So, ibig sabihin, very obvious na merong resistance around 1.46 up to 1.49. So, yan yung R1 natin. And surprisingly, nagso-support yung low ng range na to, which is 1.25. So, eto siya, double bottom support yan, no? So, ibig sabihin, yung S1 natin is 1.25. And pag nag-breakdown pa siya dyan, then yung support is around 1.16 kasi may previous low dito. And meron tayong previous high sa 1.20. So, yan yung high niya before siya nagkaroon ng breakout. So, pwede natin consider as S2. And pag nakalagpas to sa 1.49, then yung recent swing high niya, yung pinaka-peak, around 1.69 yung R2. So, FNI, ano ba yung sentiment nito? So, probably because of yung second quarter earnings niya, no? So, nakalagay dito 128% compared sa second quarter ng 2024. So, compared last year. And yung nickel din nga, no? NIKL, nagkaroon ng price rally, pero nag-fade lang din at nabentahan. So, most likely, since gumagalaw yung nickel, gumagalaw yung FNI, most likely yung sentiment niya is related towards the commodity na nickel. So, probably investors or traders are seeing na may positive effect yung galaw ng nickel or probably some funda play na globally. Kaya tumataas tong price ng FNI. So, para sa akin, para makonsider ko na meron talaga siyang magandang play, dapat malagpasan niya yung R2. Tapos masustain niya yung trend. Kasi nagkakaroon lang ng bentahan dito eh. So, most likely, yung price gagalaw lang dito sa space na to, sa box niya, or i-revisit niya yung S1 to S2. So, doon lang yun makakahanap ng support. So, pag nakalagpas siguro to sa 1.46, 1.49, tapos dito siya nagkaroon ng consolidation, then doon ko pa lang siguro to ipapasok sa monitoring list ko, no? Or sa watch list ko. Sa ngayon, nakikita ko lang siyang nagre-range until magkaroon ng enough buying pressure. Siguro sentiment lang din yung inaantay nito, no? And masyado pang mababa yung volume. So, para sa akin, hindi siya ganun ka tradable as a trend follow play. Tapos, ayoko talaga yung nangyaring nabebentahan siya tapos ang haba ng wick sa taas. So, yun yung mga key levels na dapat bantayan sa FNI. So, next up, SMC. So, sa SMC, na-cover ko to sa recent midday market update nung last Friday. So, revisit lang ulit natin yung key support areas niya, no? So, yung na-plot ko na support niya doon is this level. So, may resistance tayo sa 52. So, ito yung possible na support niya sa ngayon, no? So, balikan natin yung present day. So, ito nga siya. So, 51.95. Medyo malapit na. And ngayon, since close na tong candle na to and nagka-low siya na 54.25. So, of course, ito na yung consider ko na S1, no? Tapos, itong price niya around 52 na yung gagawin natin na S2. So, pag nag-breakdown to sa S1 tapos S2, tingnan natin kung ano yung possible support niya for S3. So, previous range ng SMC, itong area na to. So, may double bottom na support. So, ibig sabihin magandang support, no? Itong area na to. So, around 44. So, yan yung masasabi kung good support niya na sunod. So, medyo malalim from 52. Pero ito lang talaga yung nakikita kong maayos na support niya eh. So, yung S3 pala natin is around 44. So, kung may ilalakas pa sa selling pressure, no? So, for the R1, so meron tayong previous support around 65.20 na area. So, ito yung nakikita ko na R1 natin. Tapos, nakaabang na kaagad yung MA20 and MA50, no? So, ito sila.
So most likely habol yan dyan sa price ng R1 eh. Tapos yung R2 natin, meron tayong previous consolidation around this area. Pero merong nag-overshoot dito sa 75.05. Tapos meron tayong small consolidation dito. So it's a possibility na ito yung magiging R2 niya, no? Yung 73.10. Pero ang masasabi kong key level talaga niya is around 77.40 kasi dito yung matagal na consolidation eh. So R3. So ayan yung key level sa SMC. Medyo malayo pa yung mga resistances, no? Pero from S1 towards R1, meron pang 20% dito na difference. So, it's a possibility na magkaroon to ng mga selling above 60 and between 65.20 yung R1 natin, no? Kasi bakit? Yung mga sasalo dito at kung magkaroon man ng consolidation somewhere sa S1 at S2, pag sinalo nila yan dyan, most likely pag nag-up na sila ng more than 15%, 20%, magkakaroon ng bentahan yan dito, no? So, it will take a lot of good sentiment, a lot of good buying pressure, and onting selling pressure para makalagpas to ng R1. Kasi siguradong iti-take as opportunity yan ng mga taong hindi pa nakakabenta ng enough positions nila to cut loss or break even and to take profits. Kaya 60 and above, mahirapan tong tumuloy-tuloy. So, imposibleng walang mangyaring profit taking dyan. So, that means sobrang hirap nitong makabalik, no? Around 73 to 77 area unless magkaroon ng sobrang gandang sentiment, and hindi ko alam kung paano magkakaroon ng ganun kagandang sentiment yung SMC. So kung titingnan natin yung galaw ng stock na to, ang tagal na niyang pababa, no? So lagpas isang taon na. So yung last peak niya 125 price area nung January 16. So August 2025 na ngayon. So isang taon at kalahati. So actually 3Q na tayo tapos papalapit na tayo sa 4Q. So lagpas isang taon kalahati na siyang downtrend. And hindi talaga siya nagkaroon ng matino na rally, no? So, onting 1 to 2 price rallies lang tapos nagkakaroon ng bentahan. So, yung na-create na selling nito is because syempre may mga nag-cut loss dyan, no? And wala pa naman nagpa-profit take nito in the recent years kasi ever since 2020, no, yung price nito above ng current prices. So, isipin mo, lahat ng mga buyers na bumili dito, it's either nagka-cut loss sila dito sa area na to, kaya pababa lang yung stock ng SMC, or yung mga sumasalo in the recent months, sila yung nagbebenta din. Kasi wala ngang nasa ilalim eh. So, walang profit taking nang nangyayari. So, basically, puro cut loss or break even yung mga nangyayaring play ngayon. So, kung titingnan natin tong earnings ng SMC sa 2Q, nakalagay dito na may net income sila na 398%. Pero may nabasa ako na article na kaya naging ganyan yung increase nila sa net income kasi nagkaroon lang sila ng revaluation ng mga assets nila, no? So, yung increase ng net income nila is hindi based sa product or service sales nila. So, nagkaroon sila ng revaluation ng assets. So, kaya rin siguro kahit ang taas ng percentage at ang laki ng net income, walang effect, no, sa mga investors or mga fund managers. Kaya puro bentahan pa rin yung nangyari. So, ibig sabihin sa SMC, dapat hindi na to mag-breakdown, no, sa S1 to S2 kasi pwede pa niya talagang i-revisit yung S3 na support. So, ang nakikita ko magiging galaw ng SMC, either mag-consolidate siya sa S1, S2 or mag-try siya, no, na pumunta towards 60. Pero ayun nga, gaya ng sabi ko kanina, it will take a lot of good sentiment and mataas na buying pressure para hindi siya masyadong affected ng bentahan na mangyari pag lumapit siya around 65 price area. So next up, Ion. So sa Ion, ever since last year, July 24, so lagpas isang taon na, ito yung buong consolidation ng Ion, no? With bulk of the traders or investors are around 0.79 to 0.91. So kita naman natin yan. Kasi yung mga prices dito mga spikes lang eh. So yung key resistance levels, of course, is yung upper part ng range. So 1.02 yan. And meron tayong strike resistance sa 1. So it's a possibility na 1 up to 1.02 yung R1 natin, no? Tapos sunod nun, meron tayong swing high dito sa 1.10 and may previous low tayo sa 1.11. So, ito siya. So, nag-roll reversal, support, and resistance yan. So, ito na yung R2. So, para naman sa S1, meron siyang previous range dito na maliit, no? Kasi nasa loob siya ng consolidation. So, 0.86 yung low nun. So, I'll consider this as S1. Tapos, meron ulit siyang low dito sa 0.81 na area. So, yan yung S2. And ito na yung consider ko na S3. Yung range ulit from 0.70
0.70 hanggang 0.75. So, yung 5 ticks na yan, no? So, yan yung S3 natin. And ito na yung major support area niya. So, for Ion, mukhang magke-create ulit siya ng isa pang consolidation dito around this area. Kasi walang volume eh. So, I'm not expecting na magkakaroon siya ng buying pressure. So, very sentiment driven din yung stock na to for the couple of weeks. Kasi nagkakaroon siya ng positive sentiment nung nakaraan kasi sinabi nga no na yung tariffs ng US sa mga imports nila is exempted daw yung electronic parts. Yung Ionics, 'di ba? Related yung business nila sa ganung type ng products or ng goods. So, kaya siya nagkaroon ng spike nung nakaraan. So, sentiment driven because nakadepende pa rin dun sa mga tariffs kung ano yung mafa-finalize nila na numbers or deals. So, ibig sabihin, pag nagkaroon ng negative dun sa deals or sa negotiations, then pwedeng bumagsak yung stock further and medyo malapit lang yung S1 tsaka S2. So, at current prices, 7% tapos 13% drop. So, in a span of 2 to 3 days, sobrang volatile lang stock na to, pwede niyang mapuntahan yan. So, yung net income, nag-negative 41% compared sa last year. So, probably that's the reason why nagkaroon ng gap down, no? Nung last Friday. Nag-close kasi siya 0.98 tapos nag-open to ng 0.94. So, 4 ticks pababa, no? So, ngayon, sa Ion, maganda na maka-breakout siya sa 1 tapos 1.02 para magkaroon ng bullishness at makalabas na siya sa previous range niya. Pero mukhang mas magiging magandang signal para sa Ion is pag nalagpasan niya, no? Yung R2 na price area. So, yung 1.10 to 1.11. So, key level yung 1 tas 1.02 dahil consolidation. Pero since wala pang masyadong volume, mukhang mas magiging magandang basis yung 1.10 1.11 na breakout para masabing confirm yung uptrend niya sa medium term tsaka sa long term. So, next up, SGP. So, sa SGP, napag-usapan ko last time sa midday market update nung Friday. And itong 12.22 actually, hindi yan significant level. So, average price ko yan kasi meron akong position sa stock na to. So, personal disclosure lang. So, nag-breakout yung SGP sa swing high resistance niya sa 12.42. And yung rason naman kung bakit nagkaroon ng resistance dyan is because meron kasing double top dito, no, sa near 12.34 price area. So, ito yan. So, i-consider ko yung 12.34 at 12.42 as R1. So, morning session ng Friday, nag-breakout siya. Tapos, inaabangan ko nga kung magbe-breakdown ba siya or ipapatuloy niya yung breakout or magko-confirm yung breakout. So, nag-confirm naman yung breakout with good volume. So, nag-close na siya sa 12.60, no. So, finally, na-confirm niya yung breakout kasi nung last time dito nung August 6, nag-resist yung 12.34 na price area, no? Kaya nagkaroon siya ng slight pullback. So, ano yung possible next na resistance at these levels? So, yung 14, since 52-week high yan, tapos sa ngayon wala pa naman ibang very obvious na resistance. So, R2 yan. Pero hindi ibig sabihin na hindi maka-encounter ng selling around this area because pwedeng mag-profit take, no? Yung may mga hawak sa stocks nito sa ilalim. And meron tayong 13 na psych resistance. So, it's a possibility na maka-encounter din siya ng selling dyan aside sa profit taking. So, sa support, may nakikita kasi ako ditong range na maliit. Ito siya. And mukhang meron siyang confluence, no? Kasi ito yung previous range niya before. So, ibig sabihin, yung previous high na 11.85 tapos yung low ng range ngayon is 11.70 na area. So, ayan yung ating S1 sa ngayon. So, tanggalin ko na tong mga boxes. Tapos, yung S2, meron tayong area dito kung saan nagkaroon siya ng several support. So, S2 yan. And ito na yung gagawin kong S3 niya. Yung around 10.80 na area. Kasi dyan siya nagkakaroon ng significant support up to the range of around 10.74. So, ito yung gagawin kong S3. So, for SGP, syempre hindi ideal na bumalik pa siya sa S1 or S2 because nag-breakout na nga siya sa previous range niya. So, it's a bad look for the stock. Kapag magpo-pullback siya ulit, kaka-pullback pa lang niya in the past few days. So, gusto ko mangyari sa SGP, kahit mag-consolidate siya, no, basta above sa 12.35 and sa kanya i-test na mag-breakout towards the 14 price area. Or, pwede rin naman mangyari na tumaas siya ng onte tapos dito siya magkaroon ng consolidation before niya i-try mag-breakout sa 52-week high niya. So, ayun yung mga inaasahan ko at gusto kong mangyari na moves sa SGP. Kasi pag nag-increase to ng sobra agad-agad, baka maging prone sa profit taking kasi kahit yung mga nakakuha sa malapit na price area, magiging up na sila ng more than 10%, no? So, pwede nang mag-profit
take dyan. So, I covered this recently sa 24K to 1M challenge na video. So, if you want to learn about my trade idea, kung bakit binili ko tong stock na to at ano yung mga reasons ko for buying, so you can check out that video by being a member and joining this channel. So, sa level 2 tier ko yun, sa momentum tier. So, you'll have access sa 24K to 1M challenge na videos and sa mga watchlist ko for that portfolio. So, next stock, AUB. So, sa AUB, last time na na-review ko to, na-plot ko naman na yung mga key levels niya. So, sabi ko nga doon, pag nag-breakdown sa S1, kapag hindi rin nag-support yung MA20, which nangyari nga, pero 2 araw lang, no? Nung August 11 lang, tas August 12. Pwede niyang i-revisit yung S2, tapos itong MA50. So, humabol nga talaga yung MA50 na price dito sa S2, no? So, ngayon sa AUB, pwede ko nang tanggalin tong range na to. And since nagkaroon na siya ng breakdown sa S1, then tatanggalin ko na yung S1 tapos gagawin ko ng R1, no? Yung resistance dito. Tapos yung andito sa R1, gagawin ko ng R2. Tapos yung R2 resistance, gagawin ko ng R3 to. So, sa ngayon, andito yung maayos na support niya sa S2. Pero nagkaroon na siya ng low dito sa 43, no? So, itataas ko lang to. Tapos ito na yung gagawin ko na S1, yung range na yan. So, yung S2 ngayon is possibly itong level na, no? Yung bottom part ng maliit na range niya na to, kung saan siya nakahanap ng support around July 16 and 17. So, 39.55. So, ito yung gagawin kong S2. So, ngayon for AUB, ano yung possible na galaw niya? So, na-mention ko naman to before sa mga previous stock chart analysis videos ko. Whenever yung stock na uptrend nag-breakdown sa MA20, pag hindi siya nakabawi, ang asahan mo lang dyan is mag-consolidate siya or bababa ulit. So, definitely na-disrupt na yung kanyang short-term uptrend kasi ngayon nasa short-term downtrend na siya. Pero, in terms of uptrend sa medium term and long term, uptrend pa naman siya. Pero ang pwedeng mangyari dito sa AUB, either dito na siya makahanap ng consolidation, no, near S1 price area. So mag-create ng bagong base kung meron pa ring play. Tapos sa kanya i-continue yung medium term uptrend niya, no. Or kung malakas-lakas, pwedeng i-try niyang i-test yung around 50 na price area towards the R1. Tapos doon siya magko-consolidate, no, near those price areas. Pero medyo mahirap kasi ang daming resistance, no. So nakaabang na dun yung MA20 tapos yung 51.03. So, it will take a lot of buying pressure ulit para mabalik yung prices above 50 price area. And meron nga tong dividends, no? Medyo maliit lang naman, 2% sa September 19. Pero kasi pwede pang mag-create, no, ng added selling pressure pag nag-drop siya ng 2%. So, halimbawa, dito lang siya mag-consolidate above S1 or near S1. Pag nag-drop siya ng 2%, let's say, andito siya sa may 43 price area, then pwede pa siyang mag-breakdown sa S1, no? So, pag ang nangyari naman, before September, mag-breakdown siya sa S1, then papasok yung dividends na 2%, then most likely, pwede niyang abutin yung S2. So, ang pinaka-safe na mangyari talaga dito sa AUB, at least above 46 yung consolidation na gawin niya, no? Para pag pumasok yung X-date na dividends, 2%, at least above pa rin siya ng S1. So, gaya ng sinabi ko sa midday market update, most likely yung negative catalyst is net income around 3.24%. So, 3% jump lang compared sa last year na 2Q 2024 or second quarter 2024. So, probably yung mga investors, no, hindi natuwa na positive naman pero ang liit ng growth na 3% kumpara sa last year. So, probably napabenta sila doon. So, most likely sentiment driven. So, ang ganda nung tinaas nito, no, nung around 3rd week July. Tapos, nabawi lang din nung last week of July up to this week. So, puro benta talaga yung nangyari. So, tingnan natin in the coming days or weeks kung ano yung gagawin ng AUB. So, next stock, VLL. So, VLL for the past few weeks, puro bentahan yung nangyayari. And clearly, may down move talaga siya. So, huling peak nito April pa, no? So 1.73 yung high. Tapos parang gumalaw siya sa isang channel So around this area. Tapos nagsusupport naman yung channel pero sinusunod niya talaga yung downward move until nitong Thursday, no? Bumigay na talaga and nag-breakdown. Tapos nakakahanap siya ng support ngayon sa 1.30. So tingnan natin kung ba't may support sa 1.30. So nagka-support sa 1.30, it's possible na dahil dito. So, ayan kasi yung high before nagkaroon ng gap. So, to be specific, 1.32 yan. So, pag nilagay natin dito sa 1.32, ayun nga, no, medyo nag-overshoot lang siya yung price na 1.30 pero hindi nga siya nag-close sa below 1.32. So, yan yung possible support. And next, meron din tayong support dito sa 1.16. So, yan yung next na resistance niya Nung around 2009 price area pa yan. So, balik tayo sa present chart. So, ibig sabihin yung stock ngayon is nasa 15
15 to 16 year low niya, no? So, ibig sabihin, sobrang bugbog ng stock na to. So, alam niyo naman kung bakit. Vistaland and Lifescapes. So, most likely negative sentiment brought about by the news with regards to Manny Villar, no? So, nadamay sa mga accounting issues na sinasabi nila na hindi daw maayos yung mga valuation ng mga assets and mga properties. So, nagkaroon ng bentahan since April pa. So, ngayon, yung 1.32 to 1.30 na price area, ayan yung gagawin natin as S1. So, yung kanyang 15-year to 16-year support, no? So, ito yung S1 natin. Tapos, yung 1.16, ayan yung S2. So, ano yung possible resistance? So, meron kasi tayong previous range dito, no? So, meron siyang consolidation before na ito yung range niya. So, it's a possibility na 1.41 yung previous support na yon. So, resistance na rin yan, syempre. And, nagkaroon tayo dito ng tweezer bottom sa 1.40. So, gagawin ko ng resistance yung 1.40 to 1.41. So, R1 yan. And then, kung tatanggalin ko tong upper part ng range, nag-create siya ng small consolidation dito, no? Before the breakdown. So, yung 1.48 yung R2. And somehow, may confluence yun dito sa previous range din na ginagawa niya. So, ibig sabihin, may hirapan tong stock na tong makabawi sa 1.40 to 1.48 na price area. So, clearly, walang volume pagdating sa buying, pero ang lakas ng volume lagi pag selling. So, sa ngayon, for VLL, it's either magkakaroon siya ng consolidation surrounding S1 towards 1.41, no? So, ano yan, 130 to 1.41. So, 11 ticks yung pwede niyang galaw. At kung magpapatuloy pa yung selling, then pwede niyang i-revisit yung S2. So, hindi ko nakikita yung stock na to na babalik ng 1.48 and above price area soon. Despite malapit lang, no? So, around 8%, 9% gains lang yan para bumalik. So, marami-raming resistance, and kapag tumaas to sa 1.41 na levels, may mga possible mag-break even agad or mag-cut loss yung mga nakakuha around these price levels, no? So, mukhang mahirapan siya makalagpas ng 1.48 unless magkaroon ng positive sentiment. So, for several weeks already, puro negative yung sentiment pagdating sa Villar stocks, and even yung Vista REIT, no? Nagkaroon din ng selling. So, most likely nga, may negative sentiment talaga pagdating sa real estate assets or properties nila. So, tingnan natin kung kayang gumalaw ng VLL at magkaroon siya ng malakas na buying para makabalik above 1.48 price area soon. Pero definitely bearish at the short term to medium term. So, ayun lang, that ends the stock chart analysis video for today. So, I'll paste somewhere sa screen yung previous stock chart analysis video so you can watch that and use it as reference sa mga stocks na na-review ko for today. And maybe the stocks na gusto ninyong mapag-usapan or ma-review ando na sa previous na videos. So, pwede nyo panoorin yan. And again, kung may mga stocks kayo na gustong mapag-usapan, you can just comment down below and I'll review those stocks sa succeeding stock chart analysis videos. So, thank you for watching this video.